Akala ko sanay na ako sa bundok, sa lamig ng hangin, sa tunog ng lagari, at sa bigat ng kahoy na binabagsak namin araw-araw. Pero yung nangyari sa amin noong 3 araw na yon, ibang klase. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan. Kung mahilig ka sa mga kwentong hango sa totoong karanasan, mag-subscribe ka na at samahan mo ako sa mas marami pang kwento dito sa Tambay Chronicles. 3 kami noon, ako, si Joel, at si Mang Ramil. Pare-pareho kaming nasa edad 30, sanay na sa pagtutroso. Ang trabaho namin, pumutol ng mga punong itinuro ng kontraktor sa isang liblib na bahagi ng bundok sa probinsya. Hindi na bago sa amin yon. Gumigising ng maaga, umaakyat ng bundok, dala ang chainsaw, gasolina at baon. Unang araw, maayos naman ang lahat. Maaliwalas ang panahon, hindi masyadong mainit at sakto lang ang hangin. Habang pinuputol namin ang mga puno, naririnig mo yung tunog ng chainsaw na parang sumasabay sa tibok ng puso mo. Ngin! Ngin! Tapos yung biglang crack ng kahoy bago bumagsak. Ingatan nyo pagbagsak! Sigaw ni Mang Ramil. Normal na eksena. Tawanan habang nagpapahinga, kwentuhan tungkol sa pamilya, tapos minsan asaran. Kumain kami ng tanghalian sa ilalim ng malaking puno. Balete yata yon. Hindi ko na sigurado. Dito tayo lagi ha, sabi ni Joel. Presko. Tumangulang ako. Pero hindi ko alam kung bakit. Parang may kakaibang pakiramdam doon sa lugar na yon. Parang may nakatingin. Pero binaliwala ko. Pagsapit ng gabi, nagkampo kami sa gilid ng clearing, nagluto ng sardinas, uminom ng konti, tapos natulog. Tahimik ang gabi. Masyadong tahimik. Pangalawang araw, doon na nagsimula ang kakaiba. Habang nagpuputol kami ng puno, napansin ko na parang mas mabigat ang hangin. Hindi yung literal, kundi yung pakiramdam. Parang may presensya. Pare, napapansin mo ba? Tanong ko kay Joel. Ano? Parang may nakatingin. Tumawa lang siya. Baka pagod ka lang. Pero hindi lang ako ang nakaramdam. Ilang oras pa si Mang Ramil naman ang napahinto. Sandali, sabi niya. May narinig ba kayo? Tumigil kami. Tahimik. Tapos biglang may mahinang hagik-hik. Hindi malakas. Hindi malinaw. Pero sapat para marinig namin. Nagkatinginan kami. May tao ba dito? Sigaw ni Joel. Walang sumagot. Akala namin baka ibang logger lang. Pero walang ibang grupo sa lugar na yon. Simula nun parang may sumusunod na sa amin. Habang pinuputol namin ang isang malaking puno, bigla na lang tumigil ang chainsaw ko. Hindi dahil sa sira, parang may humarang. Pagtingin ko sa kahoy, may marka. Parang kamay. Malaki. Hindi pangkaraniwan. Pre, tingnan mo to. Lumapit si Joel, tapos napakunot ang noo. Hindi ito sa atin ha. Hindi na kami komportable. At nung hapon na yon, habang nagpapahinga kami sa ilalim ng parehong puno, doon ko narinig ulit. Mas malinaw. Isang mabagal na paghinga. Sa itaas. Dahan-dahan akong tumingin pataas. Makapal ang mga sanga. Madilim. Pero sigurado ako, may gumalaw. Hindi ko sinabi agad. Pero ramdam ko na hindi na normal to. Pagsapit ng gabi, hindi na kami mapakali. Kahit may apoy, parang hindi sapat ang liwanag. Parang may mas malaki pa sa dilim na hindi naaabot ng apoy. At habang nakahiga ako, pilit na natutulog. May narinig akong mahina na boses. Hindi ko maintindihan ang salita. Pero alam kong hindi tao. Pangatlong araw, doon na namin nakita. Maaga pa lang. Parang gusto na naming bumaba. Pero kailangan tapusin ang trabaho. Habang pinuputol namin ang huling malaking puno, yung pinakamalaki sa lugar, biglang lumakas ang hangin. Hindi normal. Yung mga dahon sa itaas, sabay-sabay gumalaw. Kahit wala namang bagyo. Tapos, may bumagsak sa kabilang side ng puno. Hindi namin alam kung ano. Dahan-dahan kaming lumapit. At doon namin nakita, sa likod ng puno, may nakaupo. Malaki. Hindi ko agad nakita ang muka.
Pero kita ko ang katawan. Maitim, mabuhok, halos kasing taas ng puno kapag tumayo. At ang pinaka nakakatakot, naninigarilyo. Yung usok, mabagal na umaakyat sa hangin. Biglang tumingin sa amin. Dalawang mata. Nagliliwanag sa dilim kahit umaga. Doon ko naintindihan lahat. Yung hagik-hik, yung paghinga sa taas, yung marka ng kamay. Hindi kami nag-iisa sa bundok na yon. At ang pinutol naming mga puno, hindi lang basta kahoy, parang bahay niya. Hindi na kami nagsalita, hindi na kami nag-isip. Tumakbo kami. Iniwan namin lahat. Chainsaw, gamit, kahit bayad, basta makalayo lang. Hanggang ngayon, hindi na kami bumalik doon. At minsan, kapag naaamoy ko yung usok ng sigarilyo sa gabi, naaalala ko yung nakita namin. At hindi ko maiwasang isipin, baka hindi pa rin siya umaalis. Baka may naghihintay pa rin doon sa bundok.